إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pagkatapos ng papuri at pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkaraan ng pagsaksi na wala ng ibang Panginoon na dapat sambahin liban lamang ang Allah, pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo at propeta ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan, 10 ng kanyang kaanak at sa mga yaong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling panahon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit nitong kahulugan: O kayong mga sumasampalataya sa Allah, mga naniniwala sa Allah, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot, at huwag niyong hahayaan na bawian kayo ng buhay, liban na lamang na kayo ay mga tunay na Muslim. Minamahal na mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko unang-una ang aking sarili at pagkatapos kayo na mangilag magkasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapwa ko alipin ng Allah, ang oras, ang bawat sandali, ang segundo o minuto na lumilipas sa buhay mo ay napakadakilang biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapwa ko alipin ng Allah, katakutan ninyo ang Allah ng may tunay na takwa, may tunay na pagkatakot. Alalahanin ninyo na kabilang sa pinakamahalagang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinagkaloob sa atin ay ang panahon, ang oras, isang biyayang tahimik na lumilipas, ngunit kapag nawala ay hindi na maibabalik pa kailanman. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ilang beses sumumpa sa mga panahon, sa mga sandali, at ito ay mababasa mo mula sa banal na Quran. Halimbawa na lamang sa suratu Al-Fajr, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa bukang liwayway, walayalin ashr. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga 10 mga gabi, 10 mga umaga o araw. Ganon din, sumumpa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Duha: Wadduha wallayli idha saja. Sumpa man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa umaga. Sumumpa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi kapag dumating na ang tindi ng kadiliman nito. Mga magulang at mga kapatid sa Islam, ang mga panunumpang ito ay nagpapakita na ang panahon o oras ay hindi nilikha ng walang saysay, kundi may layunin at aral para sa mga nag-iisip. Ang tao, mga magulang at mga kapatid sa Islam, ay nasa pagkalugi
ang mga tao ay nasa pagkalugi dahil sa pagsasayang nila ng kani-kanilang mga oras. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal as, sumpaman sa panahon, sumpaman sa oras, sabi ng Allah, innal insana lafi khusr. Katotohanan, ang mga tao ay nasa pagkalugi. Ayon sa mga mufassirin, mga ulama ng tafsir, kung wala ng ibang surah na ibinaba ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung sakali ang suratu Al-Asr na lamang ang ibaba ng Allah, sapat na ang surah na ito bilang babala sa mga tao. Sapat na ang mga ayat na ito bilang isang babala para sa atin. Ang pagkalugi, kapatid sa Islam, ay hindi lamang sa yaman, hindi lamang sa ari-arian. Minsan nalulugi o sa maraming pagkakataon, nalulugi ang tao nang dahil sa oras na ginugol sa kasalanan, dahil sa oras na sinayang sa walang kabuluhan, dahil sa oras na lumipas ng hindi man lang inalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah sa suratu Al-Mu'minun, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Iniisip ba ninyo, sabi ng Allah, inaakala ba ng nakararami sa inyo o kayong mga tao na nilikha namin kayo ng walang kadahilanan? Iniisip nyo ba na walang kautusan? Inaakala ba ninyo na nilikha kayo ng walang pagbabawal, walang gantimpala, walang kaparusahan na nag-aantay? Inaakala ba ninyo na kayo ay hindi nababalik pa sa amin sa araw ng paghuhukom, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Iniisip ba ng iilan na walang pagbabayad? Inaakala mo na nilikha ka lang dito para lang magtrabaho, para lang kumita, para lang magkapera, para lang magkapamilya, para sumarap yung buhay? Inaakala mo ba na wala ng pagtutuos? Inaakala mo ba na hindi ka papasok sa isang pintuan na papasukan ng lahat? Ang kamatayan. Ang bawat sandali ng ating buhay, kapatid sa Islam, ay mayroong pananagutan. Ang tao ay may pananagutan sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sa bawat segundo na lumilipas sa kanyang buhay, bawat minuto o oras, bawat araw o linggo, bawat buwan at taon na lumilipas sa buhay mo, katotohanan yan ay nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na iyan ay mayroong pananagutan sa araw ng paghuhukom. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. At wala siyang binibigkas ang isang tao ay walang sinasabi na anumang salita, kundi mayroon kaming anghel na tagapagmasid sa kanya, sa kanyang sasabihin, at ito ay isinusulat para sa kanya, na ito ay anghel na kasama niya sa lahat ng pagkakataon na itinalaga para sa kanya. Sa bawat sasabihin mo, kapatid sa Islam, mayroong malak, anghel na itinalaga riyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maglilista ng mga sinabi mo, maging mabuti man o masama. Yan ay makikita at makikita mo sa araw ng paghuhukom. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Hindi kikilos yung mga paa mo sa araw ng paghuhukom. Hindi hahakbang yung mga paa ng tao sa yawmul qiyamah hanggang sa matanong muna siya sa apat na katanungan. At isa na rito, wa an umrihi fima afna, sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga panahon na ipinahiram sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano niya ito ginugol, kung paano niya ito isinabuhay. Kaya magsisi, kapatid sa Islam, ayusin ang oras at panahon at gawing puhunan ang bawat araw na lumilipas para sa iyong Jannah. Dalawang biyaya na marami sa mga tao na siya ay nagsasawalang bahala sa mga ito.
Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dalawang mga biyaya na kung saan ay ibinibigay sa mga tao, subalit nagsasawalang bahala dito ang mga tao. As-sihhatu wal farag, ang kanilang kalusugan at ang kanilang pagiging bakante. Maraming tao, mayroong oras, bakante yung oras, ngunit walang direksyon ng kanyang mga ginagawa. May mga tao, binagkalooban ng magandang kalusugan sa kanyang pangangatawan, pero walang pagsamba. Nagbibingi-bingihan sa tuwina na tinatawag siya ng sala. Hindi siya nagpapakita, hindi niya ipinapakita ang pagsamba niya sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isang tabi'i, sinabi ng isang tabi'i, kaawaan nawa siya ng Allah, na si Hasan al-Basri rahimahullah. Kanyang sinabi, yabna Adam, o kayong mga anak ni Adam, o kayong mga tao, innama anta ayyamun, katotohanan ikaw ay binubuo lamang ng mga araw. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, at sa bawat paglipas ng araw na mayroon ka, mayroon ding nababawas sa buhay mo, kapatid sa Islam. Ang pananaw ng mga salafus salih, ang mga naunang mga henerasyon, ang mga matutuwid na ginabayan, katulad ng mga sahaba radiyallahu anhum, katulad ni Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu, kanyang sinabi, ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. At kanyang sinabi, kalugdan nawa siya ng Allah, wala akong pinagsisisihan ng higit kaysa sa isang araw na lumubog ang araw na ito, habang nabawasan ng aking buhay, ngunit hindi nadagdagan ng aking mabubuting gawa. Hindi niya pinagsisisihan ang araw na lumilipas sa kanya, kung ito ay lumulubog sa bawat araw na dumarating sa kanya na wala man lang siyang gagawin na kabutihan. Yun ang pinagsisisihan niya, nalilipas yung araw na ito na wala man lang siyang nagawang kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayusin ang oras sa bawat sandali, mga kapatid sa Islam. Ang Islam ay relihiyon ng kaayusan ng oras. Ayusin mo ang 5 oras mo na pagdarasal, ang araw-araw na sala, ayusin mo yan, kapatid sa Islam. Ayusin mo yung lingguhang Jumu'ah, ayusin mo yung Friday na kung saan linggo-linggo na lang dumarating. Ayusin mo ang taunang Ramadan, na kung binigyan ka pa ng pagkakataon ng Allah, masilayan pa at marating pa ang mabiyayang buwan na ito. Ayusin mo ang Hajj, na kung binigyan ka ng pagkakataon ng Allah makapag-Hajj, na hindi pa ibinibigay pa sa iba ang Hajj na minsan sa buhay mo. Ayusin mo yan, kapatid sa Islam. Isip-isipin mo na kapag umrah ka na, nakapag-Hajj ka na, pagdating mo sa lugar mo, ganun pa rin yung ugali mo. Pagdating mo sa lugar mo, hindi ka na naman magsasala. Pagdating mo sa lugar mo, hindi ka na naman maghihijab. Pagdating mo sa lugar mo, hindi ka na naman magiging isang matuwid na alipin. Para saan yung umrah na yon? Para saan yung hajj na yon? Wala ka sigurong natutunan sa mga ibadang ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsisi, pagsamantalahin ang natitirang oras, magkaroon ng pagsisisi sa mga oras sa dumarating sa buhay mo, kapatid sa Islam. Mga kapwa ko alipin ng Allah, ang natitirang oras ay mas mahalaga kaysa sa mga lumipas na oras. Wala ka nang magagawa sa mga lumipas na oras. Kahit pagsisihan mo pa ito ng matinding pagsisisi, samantalahin mo na lang yung mga susunod na oras na ipinagkaloob pa sa iyo ng Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, magmadali kayo, sabi ng Allah, sa kapatawaran ng inyong Panginoon. Wag mong sasabihin na bukas na lang ako magsasala, ilang linggo na lang Ramadan na, doon na lang ako magpapakabuti, doon na lang ako gagawa ng mga ibadah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, samantalahin mo ang 5 bago dumating ang 5. Shababaka qabla haramik, samantalahin mo ang kabataan mo ngayon bago pa dumating ang katandaan mo.
wasihhataka qabla saqamik, samantalahin mo yung kalusugan na mayroon ka ngayon habang malakas ka, bago dumating yung panahon na mahina ka na, bago dumating yung panahon na may karamdaman ka na. Wa ghinaka qabla fakrik, samantalahin mo yung yaman na mayroon ka ngayon bago dumating yung panahon na naghihirap ka na. Mga tao na kung saan araw-araw nangangarap na sana sila ay maging mayaman para makapagsadaka rin. May mga mayaman na mga tao na hindi marunong magsadaka, takot na takot mabawasan ng kanilang ari-arian. Kapag dumating yung araw na kukunin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, saka ka na lang mangangarap na sana nung meron pa ako, nakapagbigay ako ng ganito ganyan. Wa faragaka qabla syughlik, samantalahin mo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging bakante mo bago pa dumating ang oras na kung saan abala ka na. Wa hayataka qabla mautik, samantalahin mo ang buhay na mayroon ka ngayon habang humihinga ka bago dumating yung panahon na kung saan patay ka na. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, akhadha Rasulullah bimankibi faqal, sinabi ni Ibnu Mas'ud, kalugdan nawa siya ng Allah, nang minsan hinawakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aking balikat, at nagsalita ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, maging sa mundo na ito ay para kang isang dayuhan, para ka lang isang estranghero, parang manlalakbay ka lang, na ganoon lang kabilis ang pamumuhay mo sa mundo. At sinabi ni Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu, idha amsayta fala tantadiris sabah, kapag inabutan ka ng hapon o gabi, huwag mo nang aasahan na abutan ka pa ng umaga. Wa idha asbahta fala tantadiril masa, kapag inabutan ka ng umaga, huwag mo nang aasahan na abutan ka ng hapon o gabi. Wa khud min sihhatika limaradik, samantalahin mo yung mayroon kang kalusugan ngayon bago dumating ang oras na kung saan may sakit ka na. Wa min hayatika limautik, samantalahin mo yung buhay na ipinapahiram sa iyo ng Allah bago dumating ang panahon ng kamatayan mo. Praktikal na paraan sa pagpapahalaga ng oras, kapatid sa Islam. Simulan mo ang araw mo ng dhikr, pag-alaala sa Allah, pagsasala, pagbangon, at ang magtakda ng oras para sa Quran. Gamitin ang oras sa halal na hanap buhay. Ihanda ang sarili sa tinatawag na pagwawakas. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sahirallah, sahirallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa Islam, alalahanin, natatanungin tayo ng Allah sa araw ng paghuhukom tungkol sa ating mga oras, tungkol sa ating mga panahon na ginugol mo. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga panahon na kung saan nasasaksihan natin, mga panahon na kung saan ay palala na ng palala, mga panahon na kung saan ay akala mo binibigyan ka ng maraming mga taon, subalit mas lumalapit ka na pala sa iyong tinatawag na tunay na tahanan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbiru, magsabar kayo, magtiis kayo, fa innahu la ya'ti alaykum zamanun, katotohanan na wala nang darating na panahon maliban na lamang na ang panahon na to illa alladhi ba'dahu syarrun min, na kung saan ang susunod na panahon ay mas masama pa at mas masama pa, hatta talqaw rabbakum, hanggang sa makatagpo ninyo ang inyong panahon, ang Panginoon. Mga magulang at mga kapatid sa Islam, ang panahon na kung saan patindi ng patindi ang mga nasasaksihan mo, ang panahon na kung saan ay patuloy na nagbabago
sa mga nasasaksihan sa bawat araw na lumilipas sa atin. Ang hadith na ito ay paalala mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga mananampalataya na magsabar, magtiis at manatiling matatag sa pananampalataya, sapagkat habang tumatagal ang panahon ay dumarami ang mga pagsubok, kasamaan at paglihis ng mga tao mula sa tamang landas. Itinuturo ng hadith na ito na ang kaligtasan sa mga huling panahon ay nakasalalay sa sabar, nakasalalay sa pagtitimpi, matibay na pananampalataya sa Allah at pananatili sa katotohanan kahit patila lalong humihirap ang kalagayan ng mundo. Sinabi ni Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, isang tanyag na tabi'i na nakasaksi ng ilan sa mga sahaba radiyallahu anhum, al-waqtu huwa al-haya. Ang oras, ito ang siyang buhay. Fa idha dayya'atil waqt, dayya'atil haya. Kapag sinayang mo yung oras mo na iyan, sinasayang mo rin yung sarili mong buhay. Mga kapatid sa Islam, ang buwan ng Ramadan ay darating na ilang linggo mula sa araw na to. Ano ang ihahanda mo para sa oras na oras na kung saan darating na ang mabiyayang buwan na ito? Ano ang ihahanda mo na oras para rito, kapatid sa Islam? Ano ang pagpapahalagang sandali na ilalaan mo para sa buwan ng Ramadan? Pahalagahan mo ang iyong bawat sandali. Pahalagahan mo ito, kapatid sa Islam. Matotohanan na hindi lahat ay binibigyan ng maraming pagkakataon ng Allah. May mga tao na kung saan nag-aabang na lang ng anunsyo kung nakita na ba ang buwan ng Ramadan, subalit doon pa sila mismo binawian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihiling ko sa Allah na tayo ay magtagumpay dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya azizu ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi awqatina waj'al a'marana fi ta'atik واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة ويرحمكم الله.